Mia Mortels presents A Wonderful Mistake with the CEO. Written by Ash. Nakahanap ka ba ng trabaho kahapon, anak? Tanong ng ina ni Joanna habang kumakain sila ng agahan. Nakahanap na po ako ng trabaho. Tinulungan po ako ni Chris. Mamaya na rin po ako ng gabi magsisimula. Sagot ni Joanna matapos humigop ng kape. Si Chris ay kaibigan niya. Sinabi ko naman kasi sa iyong hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya ko na yon. Total sa sunod na linggo na rin ang pasok mo sa eskwela. Hindi mo kakayanin na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nag-aalalang tugon ng kanyang ina. Magtatatlong taon na si Joanna sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science and Business Management. Isang taon na lamang ay tiyak na gagraduate na siya. Kaya ko po, kakayanin ko para sa atin. Gusto ko kayong matulungan. At hindi po ba sinabi rin ng doktor na hindi na kayo pwedeng magpagod? Kaya ako na lang magtatrabaho para sa inyo, Mama. Isa pa ay palagi kayong inaatake ng hika. Kaya naman mabuting nasa bahay na lang kayo at nagpapahinga. Nasa 50s na ang ina ni Joanna at marami na itong sakit na nararamdaman. Hindi na tuloy alam ni Joanna kung ano ang gagawin niya kung sakaling nga atakihin na naman na matinding hika ang ina. Bukod dito ay wala na siyang ibang kasangga sa buhay mula noong mawala sa kanila ang kanyang amang si Jobert na maagang namatay. Napahawak si Joanna sa kwintas na nakasabit sa leeg niya. Regalo iyon ng kanyang ama. Espesyal yon para sa kanya dahil nakalagay sa loob ng kwintas ang pangalan nilang tatlo. Iyon na lamang ang tanging alaala ng kanyang ama. 6:00 ng hapon ay nakahanda na si Joanna para sa trabaho. Mama, bukas ng umaga pa po ako makakauwi. Kapag may kailangan kayo ay tawagan niyo lang ako. Paalala niya sa ina. Umalis si Joanna sa kanilang bahay at sumakay ng bus papunta sa Jazz Resto Bar kung saan nagtatrabaho si Chris. Pagbaba ay naglakad pa siya ng ilang minuto bago nakarating sa harap ng bar kung saan naroon si Chris na naghihintay sa kanya. Kanina ka pa rito? Tanong ni Joanna sa kaibigan. Sakto lang, sagot nito. Halika na, pumasok na tayo. Naglakad papasok si Chris at sumunod siya rito. Miss Becky, ito po ang kaibigan kong si Joanna. Siya po ang sinabi kong gustong magtrabaho bilang dancer dito sa bar. Pagpapakilala sa kanya ng kaibigan sa boss nito. Hello po. Ako po si Joanna. Nice to meet you, ma'am. Napatulala si Joanna dahil sa angkin nitong kagandahan. Nice to meet you, Joanna. I'm the owner of this bar. Nagulat si Joanna nang mapansin ang panlalaki nitong boses. Noon niya lamang napagtanto na isa itong transgender. Napakaganda mo naman, Joanna. Napakaputi at napakakinis ng balat. Komento nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Bahagyang namula at nakaramdam ng hiya si Joanna dahil sa sinabi ni Miss Becky. O siya, magbihis na kayo, Chris at Joanna. Nakahanda na ang outfit niyo for today at naghihintay na rin ang magme-makeup sa inyo. Hindi pwedeng hindi kayo maganda ngayong gabi. Wika nito bago lumabas ng silid. Napalunok si Joanna nang makitang kakarampot ang damit na kailangang suotin. Sigurado siyang halos wala nang matatakpan yon. Parang gusto na niyang mag-back out. Bes, parang hindi ko kaya. Bulong niya sa kaibigan. Tinawanan siya nito. Kaya mo yan. Good luck. Napilitan si Joanna na suotin ang kakarampot na kasuotan. Halos ayaw niyang tingnan ang sarili sa salamin, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos niyang make-upan ay naka-standby na silang lahat sa likuran ng entablado. Maririnig ang hiyawan ng mga customer sa labas at dahil doon kaya ayaw nang mawala ang kanyang kaba. Nanginginig ang mga tuhod ko, Chris. Nako, Joanna, pigilan mo yan. Tanging sagot ni Chris. Let's welcome the 6 ladies who will dance tonight. Anunsyo ng host. Dali-daling lumabas sa mga kasamahan ni Joanna. Sumunod siya sa likuran ni Chris kahit nahihirapan siya sa kanyang suot na heels. Pagtapak sa entablado ay agad niyang napansin kung gaano karaming tao ang nanonood. Kanya-kanyang sigawan at sipulan ang mga lasing na kalalakihan nang makita sila.
Nagsimulang sumayaw ang mga kasama niya sa entablado, subalit si Joanna ay nanatiling nakatayo. Nang mapansin siya ng kaibigan ay sinenyasan siya nito. Unti-unting iginiling ni Joanna ang kanyang bewang at dahan-dahang itinaas baba ang mga kamay. Meron silang tagi-isang pole. Kumapit siya roon at sumayaw kahit nahiyang-hiya siya sa ginagawa. Iniisip na lang niya ang ina na nangangailangan ng gamot para maubos na ang hiyang nararamdaman. Kitang-kita niya kung paano maglaway ang mga kalalakihan habang pinanonood siya. Pinilit niya pa ang sariling sumayaw kahit patila ay nawala ang dangal sa sarili. Iyon ang pinakamadaling paraan para kumita. Matapos ang 1 oras, akala ni Joanna ay tapos na ang kanilang trabaho, subalit kinakailangan pa pala nilang mag-entertain sa mga customer. Napatingin siya kay Chris at sa iba pang dancer na komportableng nakaupo sa hita ng mga kalalakihan. Kulang na lang ay tumakas siya dahil ayaw niya ng ganon. Nagpanggap na lang siyang masama ang pakiramdam para hindi napilitin ni Miss Becky na tumable. Lumipas ang ilang oras at unti-unting nagsiuwian ang mga customer. 2:00 na ng madaling araw nang magsara ang bar at doon lamang nakahinga ng maluwag si Joanna. Joanna, magkano ang nakuha mong tip? Nakangiting lumapit sa kanya si Chris. 4K. Sagot niya matapos bilangin ang perang hawak niya mula sa bigay ng mga customer noong sumasayaw siya. Dapat kasi ikaw ang lumalapit sa kanila. Tingnan mo, naka 10K ako. Sino namang hindi magbibigay ng tips sa'yo kung nakaupo ka na sa mga hita nila? Nakangiwing komento ni Joanna. Kailangan mong matutunan yon kung gusto mo ng pera. Nakangising sagot nito. Para hindi magtaka ang mama niya, ay kina-Chris muna siya nakitulog at umuwi na lang ng maliwanag na. Guilty man sa napili niyang racket, ay masaya siyang umuwi sa kanilang bahay. Malaki-laki rin ang kinita niya sa unang gabi sa bar. Nadatnan niya ang ina na hinihintay siya para sa agahan. Narito ka na, Joanna. Kumain na tayo. Anyaya ng mama niya. Kumusta ang unang trabaho? Tanong pa nito nang maupo siya sa tapat nito. Okay naman po, ma. Sagot niya. Pagkatapos kumain ay magpahinga ka at matulog na para naman may lakas ka magtrabaho mamayang gabi. Kumusta kayo dito, ma? May naging problema ba? Imbes ay tanong niya sa ina. Okay naman ako. Isa pa, kaya ko pa naman ang sarili ko. Hindi pa naman ako matanda, anak. Tumawa lang si Joanna dahil sa sinabi nito. Ilang araw ang mabilis na lumipas at unti-unting nasanay si Joanna sa trabaho bilang dancer sa bar. Hanggang kaya niyang proteksyonan ang sarili sa mga bastos na lalaki, ay ginagawa niya. Alam niyang walang kagalang-galang sa trabaho niya, ngunit wala pa rin karapatan ng mga kalalakihan o kahit na sino na bastusin siya. Good evening, Miss Becky. Bati ni Joanna sa boss. Kasama niya si Chris at iyon na ang pang-6 na araw niya sa bar. Narito na pala kayo, Chris and Joanna. Ano pong meron? Tanong ni Chris kay Miss Becky. Meron kasing darating na VIP ngayong gabi at kinakailangan niya ng isang special dancer mula sa jazz bar. Panimula nito at napatingin sa gawin niya. Napagpasyahan kong i-offer ito kay Joanna dahil makakakuha siya ng 30,000 pesos para sa isang gabi. Pagpapatuloy nito. Gulat na gulat si Joanna nang banggitin ang kanyang pangalan. Maging ang kaibigan niya ay napahawak sa braso niya. Go for it, Bess. Ikaw na to. Ako po? Nauutal na tanong niya. Yes, Joanna. Do you accept this offer? Tanong ni Miss Becky. Isang malaking bagay na ang 30,000 sa kanya, ngunit mayroon siyang pag-aalinlangan dahil baka hindi lang ang pagsasayaw ang gagawin niya. Pagsasayaw lang po ba talaga ang gagawin, Miss Becky? Naniniguradong tanong ni Joanna. Depende sa'yo. Kapag may iba pa, di mas malaki ang bayad. Natatawang sabad ni Chris. Sasayaw ka lang, Joanna. I-entertain mo lang ang VIP. Sa huli ay pumayag din si Joanna. Kasalukuyan siyang inaayusan ng makeup artist, pinaplansya ang kanyang buhok, at pagkatapos ay pinagsuot na makintab na kulay rosas na damit. Wow, so pretty ng bestie ko! Ani Chris sa kanya pagkatapos siyang maayusan. Tigilan mo nga ako, Chris.
Alam mo namang kinakabahan ako. Kabadong sabi naman niya. Ano ka ba? Hindi ka pa ba sanay? Kung ako sa'yo, gagalingan ko ang paggiling at aakitin ng customer ko. VIP yun, no? Ibig sabihin ay mayaman. Gusto mo ng mas madaling paraan para makaalis sa kahirapan? Ito na yun. Inirapan niya lang si Chris. Ilang sandali pa ay tinawag na siya ni Miss Becky at sinabihan na maghanda na dahil nasa VIP room na ang importanteng customer nito. Iniwan siya nito sa labas ng pinto ng VIP room. Kinakabahang kumatok si Joanna at dahan-dahang binuksan ang pinto. Inilibot niya ang kanyang tingin at nakita ang isang matipunong lalaking may suot na eyeglasses. Nakasandal ito sa sofa at mayroong iniinom na alak. Good evening, sir. Bati niya rito, ngunit hindi man lang siya nito sinulyapan. Dali-daling pumunta siya sa makeshift stage para sumayaw. Yun lang naman ang ipinunta niya roon, kaya gagawin na niya para makaalis na rin. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga katawan. Sumayaw siya sa harapan ng lalaki. Ilang minuto na siyang sumasayaw, ngunit bilang na bilang ang mga pagkakataon na sinulyapan siya ng lalaki. Parang hindi ito interesado sa kanya, kaya naman tumigil siya sa pagsasayaw at lumapit sa lalaki. Are you done? Tanong nito nang mapansin siyang lumapit. No, sir. Naisip ko lang na baka hindi dancer ang kailangan mo. Aniya rito. Gusto ko lang malibang ngayong gabi. Gusto ko lang ng kasama. May iba ka pa bang alam na gawin bukod sa pagsasayaw? Tanong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Joanna at dali-dali siyang umatras at tinakpan ng dibdib. That's not what I meant, miss. Gusto ko lang maibsan itong lungkot na nararamdaman ko. Defensive na sabi ng lalaki. Noon niya napansin na namumula ang mata ng lalaki. Pakiramdam niya ay kagagaling lang nito sa pag-iyak. Naupo si Joanna sa tabi ng lalaki. Wala akong kakaibang talent, sir. Pero pwede mong sabihin sa akin ang problema mo. Makikinig ako. Tiningnan muna siya ng lalaki na parang nag-iisip ito kung magkukwento o hindi. Maya-maya ay muli itong nagsalita. I was about to propose to someone I love, but I saw her cheating on me. She cheated on me many times, pero hindi ko siya magawang iwan kasi mahal ko siya. At ito nga, nagising na lang akong wala na siya. Nihay-niho ay wala. Basta na lang siyang umalis. Kwento ng lalaki sabay tumungga ng alak. Sa tingin mo ba ay babalik pa siya? Dagdag pa nitong tanong. Ala ka, sir? Niloko ka na't lahat-lahat, tapos gusto mo pang bumalik siya sa buhay mo? Am I really that stupid? But she's the only person that I want to marry in this lifetime. She don't deserve you, sir. Just forget about her and find a woman that will see your worth. Hindi napigilan ni Joanna ang sarili at kinuha ang alak sa mesa at sinimulang inumin iyon. Dahil nakabibingi ang katahimikan, ay sinamahan na lang niyang uminom ang lalaki. You shouldn't drink too much, miss. Malalasing ka. Paalala sa kanya ng lalaki. Alam mo, hindi natin deserve ang mga ganyang tao. I know how you feel, sir. Nung bata pa ako, ang akala ng mga magulang ko ay hindi ko sila nakikitang palaging nag-aaway. Akala yata nila ay wala pa akong muwang sa nangyayari sa paligid. Imbes ay pagkukwento niya, tinatamaan na talaga siya ng alak dahil nagiging madaldal na siya. Hanggang isang araw, habang nagtatrabaho si Mama, ay mayroong ibang babae na dinala si Papa sa bahay. Nakita yun ng dalawang mga mata ko, at pag uwi ni Mama ay sinumbong ko yon. Ang inaasahan ko noon ay kukumprontahin ni Mama si Papa, pero hindi nangyari yon. Sinabi niya sa akin na manahimik at huwag ipagsabi ang bagay na yon kahit kanino. Until I realized na alam na rin ni Mama na nagloloko ang Papa ko. Kahit gano'n ay hindi iniwan ni Mama si Papa hanggang sa huling sandali nito. Mahabang litanya ni Joanna. You're already drunk, miss. Anang customer niya. Let's go. I will take you home. Anang lalaki at umakbay para alalayan sana siyang makatayo. Nagulat siya sa pagdampi ng kamay nito sa balat niya, kaya napaigtad siya at natapunan ng alak ang pantalon nito. I'm sorry, sir. Hindi ko sinasadya. Nauutal na wika niya at wala ano-anong pinunasan ito gamit ang kanyang mga palad.
Napansin niya ang tila pagkakaestatwa ng lalaki dahil sa ginawa niya. Bakit ganito, sir? May bumubukol sa pantalon niyo? Wala sa katinoang tanong ni Joanna at patuloy pa rin sa paghagod ng pantalon ng lalaki. Tinanggal ng lalaki ang mga kamay nito sa pantalon niya. Stop! Anang lalaki. Madumi pa, sir. Stop or I'll kiss you. Hindi pinansin ni Joanna ang babala. Nagulat na lang siya nang sunggaban siya ng halik ng lalaki. Nagtagal iyon ng ilang minuto at naghiwalay lang sila ng pangapusan na ng hininga. Hindi niya alam kung dahil lang yun sa alak, pero gusto niya ang tamis ng labi ng lalaki. Hinila niya ito muli para halikan. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising na lang siya kinabukasan na may kung anong mabigat na bagay na nakapatong sa kanya. Muntik siyang mapasigaw nang makita ang lalaking hubot-hubad sa kanyang tabi, sa malapad na sofa habang ang braso nito ay nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit nakaramdam siya ng hapdi at kirot sa ibabang parte ng katawan. Doon ay unti-unti niyang naalala ang mga nangyari kagabi. Natutop niya ang bibig at pinilit ang sariling tumayo saka nagbihis bago lumabas ng kwarto. Bumaba siya sa unang palapag at bumungad naman sa kanya si Miss Becky. Ikaw pala, Joanna. Ito na nga pala ang pera. Iniabot nito sa kanya ang pera. Miss Becky, uuwi na po ako. Gusto ko po sanang humingi ng pabor. Aniya, bago tuluyang umalis. Ano yon? Ang pangalan ko ay Dayan kung sakaling tanungin ng VIP kagabi. Sige, yun lang pala. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Habang pauwi ay hindi niya lubos maisip na naisuko niya ang bataan sa isang estranghero. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ng ina. Bakit parang namumutla ka, Joanna? Ayos ka lang ba? Tanong nito. Wala po, inaantok lang po ako. Pagsisinungaling niya. O siya, kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Bukas na nga pala magsisimula ang klase mo. Kinagabihan ay dinalaw siya ni Chris sa bahay dahil nag-text siya rito at sinabi niyang hindi na siya papasok sa bar. Bakit hindi ka napapasok? Kumita ka lang na malaki kagabi ay ayaw mo nang pumasok? Tsaka nga pala, narinig ko kanina si Miss Becky. Ang sabi niya ron sa customer mo ay Dayan ang pangalan mo. Ani Chris. Nalasing ako kagabi, Chris. At mayroong nangyari sa amin ng lalaking yun. Aniya sabay iyak. Hindi pa rin siya makapaniwala na dahil lang sa alak ay bibigay siya. Ano pa ang maipagmamalaki niya ngayon? Nagbibiro lang ako nang sabihin ko sa iyong akitin mo siya, Bes. Nakangiwing sabi ni Chris. Lasing kami pareho. Aksidente lang ang nangyari. Aniya sabay singhot. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Chris. Hindi ko alam. Natatakot ako. Paano kung merong nabuo? Natatakot na tanong ni Joanna. Noon lang nag-sink in sa kanya ang posibilidad na iyon. Don't worry. Walang mabubuo. Isang beses pa lang naman nangyari yun kaya imposible. Pagpapakalma ni Chris sa kanya at saka siya niyakap. Kinabukasan ay maagang nagising si Joanna para pumasok sa eskwela. Aalis na po ko, ma. Paalam niya sa ina. O siya, mag-iingat ka. Hindi makapag-focus si Joanna sa klase dahil hindi niya mapigilang isipin ang nangyari sa kanila ng lalaki. Hanggang sa makauwi ay wala siya sa ayos. Nagbihis muna siya bago dumiretso sa kusina upang magluto ng sinigang na bangus. Bawal kasi sa kanyang ina ang mamantikang baboy, kaya naman isda ang iniluto niya. Naghiwa na rin siya ng 2 ampalaya at iniluto iyon na may kasamang itlog. Iyon ang paborito nilang kaining gulay. Mapait, ngunit masustansya. Ang sarap naman ng luto mo, anak. Ngumiti si Joanna sa sinabi ng ina. Natutunan ko po sa inyo. Nasa na nga pala ang kwintas mo? Pansin ko lang na hindi mo suot mula kanina. Napahawak siya sa dibdib at doon lang niya napagtanto na nawawala ang kanyang kwintas. Ala, nasa na yun? Tanong niya sa sarili. Hayaan mo na, Joanna. Baka na-misplace mo lang. Narito lang yun sa loob ng bahay. Naging mabilis sa mga sumunod na araw.
Nagulat na lang siyang 2 linggo na siyang pumapasok sa eskwela. Maayos naman ang lahat hanggang sa bigla na lang siyang makaramdam ng pag-ikot ng sikmura habang nasa klase siya. Pagtapos ng klase ay nakipagkita siya kay Chris. "Chris, hindi ko na alam ang gagawin ko." Kabadong sabi niya sa kaibigan. "Hindi kaya buntis ako?" "Sasamahan kita bukas na magpa-check up." Suhestyon ito. Umiling siya. "Natatakot ako, Chris." "Kesa naman nag-aalala ka, paano kung indigestion lang yan? Magpa-check up ka na para sure na." Pag-iisipan ko. Pag-uwi naman niya ay ang nanay naman niya ang nakapansin na may kakaiba sa kanya. "Bakit ang putla mo, Joanna? May sakit ka ba?" Tanong ng kanyang ina habang sinusuri ng mabuti ang mukha niya. "Wala ito, ma." "Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Joanna. May tinatago ka ba sa akin? Ano bang nangyayari sa'yo?" Sunod-sunod na tanong nito. "Wala nga po, Mama. Maniwala kayo sa akin. Medyo masama lang ang pakiramdam ko dahil sa mga schoolworks." Pagsisinungaling niya. "Mahirap ang magkasakit, anak. Huwag mong pabayaan ang sarili mo." "Opo." Kinabukasan ay napagpasyahan ni Joanna na magpa-check up. Kinakabahan man ay kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon. Pumasok siya sa klinik kasama si Chris. Noon din ay nalaman ni Joanna na tama ang kutob niya. "You are almost 4 weeks pregnant." Anang OB-GYN na nagsagawa ng transvis sa kanya. Nagkatinginan sila ni Chris. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya anumang oras. Hindi pa siya handang maging ina. Nag-aaral pa siya. Paano ng mga gamot ng nanay niya? Kung ano-anong pangamba na ang lumukob sa dibdib niya. "Ano na ang gagawin ko, Chris? Buntis ako. Paano ng pag-aaral ko? Paano ko sasabihin to kay Mama?" Sunod-sunod na tanong niya sa kaibigan paglabas nila ng klinik. "Sa ngayon ay kailangan mong maging honest sa mama mo dahil hindi mo maitatago ang paglaki ng tiyan mo." "Magagalit siya sa akin." "Hindi mo naman siguro ina-expect na matutuwa siya, di ba?" Nakangiwing tanong sa kanya ng kaibigan. Huminga siya ng malalim. Pinakalma niya ang sarili bago umuwi ng bahay. "Ang aga mo naman umuwi, anak. Akala ko ba may pupuntahan kayo ngayon ni Chris?" Tanong ng kanyang ina. "Saglit lang po kami nagkita, ma, dahil mayroon pa siyang inaasikaso sa trabaho niya. Gusto ko rin po magpahinga ngayong araw, kaya po umuwi na rin ako." Palusot niya. Hindi niya alam kung gaano pa niya katagal ililihim sa ina ang pagbubuntis niya. Natatakot siyang madismaya ito sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan na hindi niya na iyon maitago sa maluluwag na t-shirt. Maging sa eskwelahan ay nahahalata na ang tiyan niya, kaya naman hindi niya maiwasang mabuli ng mga kaklase. Hanggang isang gabi, pag-uwi niya sa bahay galing sa eskwela, ay naghihintay sa kanya ang ina. "Oh, ma, sinabi ko naman sa inyong huwag niyo na akong hintayin dahil gagabihin ako. Anong oras na hindi pa rin kayo natutulog?" Aniya sa ina. "Kailan mo pa balak na ilihim sa akin ang bagay na yan, Joanna?" Agad niyang napansin na nasa tiyan niya ang tingin ng ina. "Ano pong sinasabi niyo? Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong niya, kahit alam naman niya kung ano ang tinutukoy nito. "Nanay mo ako. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo?" Lumuluhang tanong ng mama niya habang hawak ang ultrasound picture noong nagpa-check up siya. Tila ulan na pumatak ang kanyang mga luha. Mabilis siyang lumapit sa ina at niyakap ito ng mahigpit. "Patawarin mo ko, Mama. Natatakot ako. Hindi ko sinasadya. Ayokong magalit kayo sa akin. Ayokong ma-disappoint kayo sa akin, Ma. Patawarin niyo ako." Aniya sa pagitan ng paghagulhol. "Magagalit ako, pero pwede bang hindi kita intindihin? Ang mas nakakagalit ay ilang buwan ka ng stress sa pagtatago mong yan eh. Pwede naman kitang damayan." Lalong umiyak si Joanna dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ikinuwento niya sa ina ang lahat ng nangyari. Ang akala niya ay magagalit ito nang aminin niya ang ginawang pagtatrabaho sa bar. Ngunit hindi ito nagalit, bagkus ay naluha na lang.
Hayaan mo na anak, tayo ang magpapalaki sa mga anak mo. Anito kapag kuwan. Lahat ng bigat sa dibdib niya ay unti-unting nawala. Hindi niya alam na ganoon ang magiging reaksyon ng mama niya sa sitwasyon niya. Kung alam lang niya, ay sana ay matagal na siyang umamin. Sa loob ng 9 na buwang pagbubuntis ni Joanna, ay danas niya ang pasakit at paghihirap. Sinabayan pa ng pag-aaral. Wala na siyang pakialam kahit pagchismisan siya sa eskwela. Ang importante ay matapos lang niya ang SEM na iyon. Pagkatapos manganak ay nahirapan siyang pagsabayin ng lahat. Mahirap palang maging ina, anak at estudyante ng sabay-sabay, lalo na at triplets pa ang anak niya. Oo, isang gabi ng pagkakamali at triplets ang bunga. Pinangalanan niyang Jadren, Benny and Christoph ang mga ito. Sa kabila ng hirap ay nagawa naman niyang tapusin ang pag-aaral. Sa tulong na rin iyon ng kanyang ina at ni Chris, na nagilty yata sa pagpasok sa kanya sa bar noon kaya bumabawi ngayon. 5 taon ang mabilis na lumipas. Napalaki naman niya ng maayos sa mga gwapo niyang anak. Dahil nga late na siyang nakapagtapos ng pag-aaral, ay ngayon pa lang siya naghahanap ng maayos na trabaho. Pagkapanganak kasi niya noon ay hindi siya nakabalik agad sa pag-aaral dahil kawawa naman ng nanay niya. Kumuha lang siya ng mga racket na pwedeng gawin sa bahay hanggang sa makaipon siya. Nariyang kung ano-ano ang tinitinda niya. Nagtrabaho rin siya sa call center para mas mapadali ang pag-iipon niya. Sobrang hirap kasi kapag maliit ang kita, pagkatapos ay may 3 batang nakaasa. Noong medyo lumaki na ang mga bata, ay saka lang siya nakabalik sa pag-aaral. Nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. Nakaraos naman siya ng paganon-ganon. Mommy, pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Jadren nang makita siyang nabibihis isang umaga. Narinig iyon ng 2 pa nitong kapatid, kaya nagpumilit din ng mga itong sumama. Ako rin po, Mami. Ani Benny. Ako rin. Nakataas pa ang isang kamay na sabi ni Christoph. Hindi kayo pwedeng sumama kay Mami, okay? Maghahanap ako ng trabaho ngayon. Dito muna kayo kay lola niyo at tita Chris. Oo nga, ayaw niyo ba sa akin? Tanong ni Chris sa triplets. Umarte pa itong tila nagdadamdam. Gusto po, tita Chris. Sagot ni Christoph at dali-daling lumipat kay Chris. O siya, aalis na ako. Anong gusto niyong pasalubong? Tanong ni Joanna sa mga anak, pampalubag loob. I want McDo. Sagot ni Christoph na nakakandong kay Chris. Jollibee sa akin, Mami. Sagot naman ni Benny na naglaro na lang sa cellphone ng lola niya nang hindi niya payagang sumama sa kanya. Iba-iba pa talaga kayo ng gusto ano? Ikaw, Jadren. Tanong ni Joanna dahil hindi ito nagsasalita. Gusto ko ng daddy, Mami. Nagulat si Joanna sa sinabi ng anak. Ang akala niya ay matagal-tagal pa bago maghanap ng tatay ang mga ito. Sige anak, baka may nabibili niyon sa department store. Pabirong sagot na lang niya. Gusto ko po kamukha ko, Mami. Inosenteng tugon naman ng anak niya. Tumango na lamang si Joanna habang pinipigil ang pagtawa. Hindi na siya nagsalita pa dahil mapapahaba lang ang usapan nila. Kung saan-saan na siya nakarating para maghanap ng trabaho. Nagpasa lang siya ng nagpasa kung saan may hiring. Ang totoo ay may mga inaplayan na rin siya online pero wala pang tumatawag sa kanya kaya nagbabakas sakali siya ngayon. Swerte naman siya dahil may urgent hiring sa Dweller Corporation. Pagpasa niya ng resume ay agad siyang isinabak sa interview. At nang mismong araw rin yun ay inoferan siya ng posisyon sa kumpanya. Iyon na yata talaga ang swerte niya. Miss Joanna, if you want to work in our company, there's an available position that we will offer you. Anang head ng HR department na siyang nag-interview sa kanya. Ano po yun? Tanong niya. A staff in the marketing department. Do you want it? Masayang tumango si Joanna. Opo. Hindi na siya mag-iinarte pa. Matagal na niyang gustong magtrabaho sa isang malaking kumpanya at gamitin ang pinag-aralan niya. Gusto niyang patunayan sa mga nambuli sa kanya noon na kahit nagkaanak siya ay hindi siya malulugmok lang at magpapakalo siyang sa loob ng bahay habang walang makain ang mga anak niya. Okay, you will start working here tomorrow.
Be here at 8 in the morning. Don't be late. Masaya siyang lumabas mula sa building ng malaking kumpanya. Ang akala niya ay hindi na siya matatanggap, kaya nagpapasalamat siya dahil mayroon pang available na position para sa kanya. Agad niyang binili ang mga ipinabibili ng kanyang mga anak, minus the daddy syempre. Pagpasok sa bahay ay agad na bumungad sa kanya ang 3 anak. Mami, miss na miss kita. Oo'y nasabi sa kanya ni Jadren. Napangiti siya dahil sa paglalambing ng anak. Oo'y naman tong anak mo si Jadren. Bulong sa kanya ni Chris nang lumapit ito sa kanya. Tumawa lang si Joanna. May McDo! Sigaw ni Christoph. Doon muna kayo sa mesa. Kumain na muna. Aniya sa mga anak saka inilagay ang mga pagkain sa mesa at hinayaan ang mga anak na kumain. Kumusta ang paghahanap ng trabaho, anak? Tanong ng mama niya. Oo nga, parang ang saya mo. Ano, may nahanap ka na ba? Segunda ni Chris. Tumango si Joanna. Natanggap ako sa Dweller Corporation. Nakangiting pagbabalita niya sa mga ito. Masaya ako para sa iyo, anak. Nakangiting tugon ng mama niya. Noong gabing iyon ay maagang natulog si Joanna at kinabukasan ay maagang nagising para maghanda sa unang araw sa trabaho. Nagluto siya ng agahan para sa mga anak bago umalis. Ma, aalis na po ako. Paalam niya sa ina. Isa-isa niyang hinalikan sa pisngi ang triplets bago umalis. Mabuti na lang at tulog pa ang mga ito dahil kung hindi ay tiyak na malilate siya sa kanyang trabaho. Mag-aalas 8 na nang makarating siya roon at mabilis niyang hinanap ang marketing department sa 14th floor. Joanna Lopez? Tanong ng isang babaeng may edad na. Yes, ako nga po. Sagot niya. I'm Sue, the head of the marketing department. Welcome to our team and that's your table. Turo nito sa isang bakanting mesa sa bandang gitna. Okay po, thank you. Pasalamat ni Joanna bago nagtungo sa kanyang pwesto. Good morning, Miss Joanna. I'm one of the employees here and I am given the task to teach you and assist you. Anang isang babaeng kasamahan. Ngumiti siya at minabuting pakinggan ang mga sinasabi ng babae. So, this is how you will do your job. Meron itong ipinakita sa computer. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na itong turuan siya. Naintindihan mo bang lahat, Miss Joanna? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Yes po. Okay, good. But don't hesitate to ask kung nalilito ka o hindi mo alam ang gagawin. Unang araw mo pa lang naman dito. Paalala ng babae bago ito bumalik sa sariling pwesto. Abala ang lahat sa pagtipas sa kanya-kanyang computer nang biglang pumasok ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ito ng long sleeve na nakatuck-in sa itim na pantalon at ang mga kamay nito ay nakapamulsa. Mabilis na tumayo ang lahat na agad namang napansin ni Joanna, kaya tumayo rin siya. Good morning, Mr. Dweller. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Don't bother. Go back to your work. Anang lalaki sa kanila. Naupo na ang lahat, ngunit nanatiling nakatayo si Joanna dahil sa pamilyar na mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung tama ang hinala niya. Dahil sa totoo lang, ay malabo na sa kanya ang gabing ibinigay niya ang lahat sa isang estranghero. Who are you? Tanong ng lalaki sa kanya. I am Joanna Lopez, sir. New employee here in Dweller Corporation. Nice to meet you, Mr. Dweller. Nice to meet you too, Joanna. Nakangiting bati nito sa kanya. Maging ang boses nito ay pamilyar sa kanya. Sigurado na siya. Siguradong-sigurado na siyang ito ang lalaking pinagsukuan niya ng bataan ng gabing yon. Ito ang tatay ng mga anak niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi niya inaasahan na roon pa sila magkikitang muli. Mabilis siyang umupo at tumalikod sa lalaki. Ni sa hinaharap ay hindi niya inakalang magkikita pa sila, kaya hindi niya napaghandaan kung ano ang dapat sabihin sa mga sandaling iyon. Mukhang hindi naman din siya naaalala ng lalaki dahil dumiretso ito sa opisina nito. Joanna, ibigay mo itong mga papeles kay Mr. Dweller. Utos sa kanya ni Ma'am Sue at may inaabot na mga papeles. Ako po? Tanong niya. Magla-lunch break na lang ay nautusan pa talaga siyang pumunta sa opisina ng lalaki.
Hanggat maaari nga ay ayaw niya muna sanang makaharap ito. Oo, ikaw. Sino pa bang Joanna rito? Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa loob ng opisina ni Mr. Dweller. Nagkatinginan silang dalawa. Siya na lang ang nag-iwas ng tingin dahil parang wala itong balak na gawin iyon. Sir, ipinabibigay po ni Ma'am Sue. Inilapag niya ang mga papeles sa mesa at nabigla siya nang hawakan nito ang pulsuhan niya. I'm sorry, but did we meet before? Tanong nito na lalong nagpakaba sa kanya. Nagrarambol ang utak niya. Hindi siya makapag-isip ng tama, kaya naman umiling siya. Hindi po, sir. Kumunot ang noo ng lalaki saka tumango. Parang hindi ito naniniwala sa kanya. Mabilis siyang lumabas mula sa opisina ng lalaki at noon lamang siya nakahinga ng maluwag. Samantala ay hindi mapakali si Brixton habang iniisip kung si Joanna nga ba ang babaeng kasama niya sa Jaws Bar ilang taon nang nakalilipas. Pero Dayan ang pangalan ng babaeng yun. Sabi niya pa sa sarili. Buong maghapon ay ang babae ang laman ng isip niya. Bumalik pa kasi siya noon sa Jaws Bar pero hindi na niya muli pang nakita si Dayan. Joanna Lopez? Bulong niya sa sarili. Iyon bang totoo niyang pangalan? Noon niya naisip na maaaring hindi nga naman totoong pangalan nito ang ginamit noon sa bar. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng kanyang mesa at kinuha roon ng isang kahon kung nasaan ang kwintas na napulot niya noong magising sa Jaws Bar na wala na ang babaeng nakasama para i-entertain siya. Joanna, Annabel, Jobert, Lopez family. Basa niya sa mga pangalang nakaukit sa loob ng pendant. Tama ang kanyang hinala. Ilang taon niyang itinago ang kwintas na iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang makita ulit si Dayan, na Joanna pala ang tunay na pangalan. Mas makikita pala kita kapag hindi na kita hinahanap. Nakangiti niyang wika habang nakatingin sa kwintas. Dali-dali niyang itinago ang kwintas nang may kumatok sa kanyang opisina. Parang iniluwa ng imahinasyon niya ang babae dahil naroon na naman ito sa kanyang harap. Galing po ulit kay Ma'am Sue, sir. Inilapag ni Joanna ang ilang papeles sa mesa. Hindi niya maialis ang tingin dito. Masaya siyang nakita itong muli. May problema ba, sir? Tanong ni Joanna. Nothing. Sagot niya saka nag-iwas ng tingin. Kung ganun po, aalis na po ako. Yes, sure. Sagot niya. Nang masiguradong nakalabas na ang babae, ay muli niyang kinuha ang kwintas sa drawer at hindi mapigilang ngumiti. Napaisip siya kung alam din ba ng babae na siya ang lalaking nakasama nito noon. Hindi kasi ito makatingin ng maayos sa kanya. Daman niya ang pagkailang nito. Wala rin naman siyang balak na itago sa babae na siya ang lalaking nakasama nito noon at hindi na siya makapaghintay na sabihin iyon kinabukasan dito. Hanggang sa makauwi ay si Brixton Dweller pa rin ang nasa isip ni Joanna. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi naman ito panaginip, hindi ba? Parang timang na tanong niya sa sarili. Noong gabing yon ay hinintay ni Joanna na makatulog ang mga bata bago tinawagan ang kaibigang si Chris na pumasok sa trabaho. Nagbagong buhay na ito. Hindi na ito dancer. Kanang kamay na ito ni Miss Becky. Na-promote ang loka. Oh, napatawag ka. Tanong nito sa kabilang linya. Chris, nakita ko si Brixton Dweller. Medyo tulala pang sabi niya sa kaibigan. Hindi ba't siya ang CEO sa pinagtatrabahuhan mong kumpanya? Natural ay makikita mo yon. Yes, at siya rin ang ama ng mga anak ko. What? You mean, ang lalaking yon ang VIP na nakasama mo 5 years ago? Oo, siya nga. Naaalala ko ang mukha niya, Bes. Baka nagkakamali ka lang, Bes? Hindi ako pwedeng magkamali, Chris. Paano ko makakalimutan ng lalaking hindi ko boyfriend pero pinagsukuan ko ng bataan? Anong gagawin mo? Tanong ng kaibigan niya. Hindi ko alam, Bes. Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi hindi ko alam ang gagawin. Sagot ni Joanna. Abay sabihin mo sa kanya ang totoo. Kung mayaman naman pala ang ama ng triplets, ay dapat lang na humingi ka ng sustento sa kanya, no? Ilang taon na siyang walang ambag sa buhay ng mga anak niya.
Hindi naman yun ganoon kadaling sabihin. Tsaka baka mamaya ay may asawa na yun. Naguguluhan niyang sabi. Sa huli ay wala siyang napagdesisyonan. Puyat lang ang napala niya at kinabukasan ay maaga pa siyang nagising para mag-asikaso. Nakahanda na siyang umalis nang biglang nagising ang triplets. Mommy, gusto ko pong sumama. Pakiusap ni Jadren sa kanya. Ako rin po, Mommy. Gusto kong sumama sa work nyo. Singit ni Christoph. Ako rin po, Mommy. Siyempre ay si Benny rin. Hindi pwede mga anak. Bawal doon ang mga bata, di ba? Hintayin nyo na lang ang pag-uwi ko dahil meron akong dalang pasalubong para sa inyo. Panguuto niya sa mga anak. Ilang minuto pa niyang kinubinsi ang mga bata bago siya nakaalis sa kanilang bahay. Pagdating sa opisina, ay dumiretso siya sa kanyang table at naupo. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya si Ma'am Sue. From now on, hindi ka na rito magtatrabaho, Joanna. Bigla ay sabi nito. Nagulat naman siya sa narinig. Nakilala ba siya ni Brixton? Naisip ba nitong ayaw nito ng isang katulad niya sa kumpanya nito? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Kailangan ng sekretaryo ni Mr. Dweller at ikaw ang napili para sa posisyon na yon. Saad nito. Mas lalong nagulat si Joanna dahil sa sinabi nito. Po, pero tumatanggi ka ba? Hindi naman po, kaya lang pumunta ka na sa opisina ni Mr. Dweller. Naghihintay siya sa'yo. Baliwalang sabi ni Ma'am Sue. Nagtataka man ay nagtungo siya sa opisina ni Brixton at nadatnan niya itong nakaupo at hinihintay siya. You're here, Joanna. Anang lalaki. What's the meaning of this, sir? Imbes ay agad niyang tanong. You don't want to be my secretary? Tanong din ito. Hindi sa ganun, sir. Mayroon itong kinuha sa bulsa at ibinigay sa kanya. Nang mapagtanto niyang iyon ang kwintas niyang nawawala, ay kinuha niya iyon. Paanong nasa iyo ang kwintas na to, sir? Gulat niyang tanong. Nakita ko to sa sahig ng VIP room sa Jazz Bar 5 years ago. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Natatandaan nga siya ng lalaki. You're the girl that I met that night, right? Paninigurado pa nito. Hindi siya makasagot. Hanggang sa puntong yon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang sasabihin. Bumulik pa ako nun sa Jazz Bar, pero hindi na kita nakita. Sinubukan ko ring ipahanap ka, pero wala talaga. Iyon naman pala ay hindi talaga Dayan ang pangalan mo, kaya walang nakakakilala sa'yo. Anito. Kalimutan na natin yun, sir. Tugon naman niya. I'm sorry. Tura nito. It's okay, sir. Parang wala namang dapat ihingi ng sorry. Actually, gusto ko. Ngunit hindi natapos ni Joanna ang sasabihin dahil biglang nag-ring yung cellphone ni Brixton. Hanggang sa hindi na sila nakapag-usap ulit ng lalaki ng araw na yun dahil kinailangan itong umalis sa opisina. Pagdating naman ng sumunod na araw, ay hindi na niya alam kung paano sasabihin sa lalaking may anak sila nang hindi siya nagmumukhang-mukhang pera. Baka sabihin pa kasi ng lalaki ay gusto niya lang itong perahan. Good morning, Joanna. What are my appointments today? Tanong ng lalaki pagdating sa opisina. Tumingin si Joanna sa harap ng monitor kung saan nakalagay ang schedule ni Brixton. Meron po kayong schedule ngayong umaga, 10 a.m. sa Bruiser Restaurant with Tifton Company. Sagot niya. After lunch naman po ay may board meeting. Patuloy lang siya sa pagre-recite ng mga appointments nito. Isang malaking kumpanya ang pag-aari ni Brixton na mayroon napakaraming produkto tulad ng alak, pagkain at iba pang inumin. Okay, let's go. Anito sa kanya. Sumunod siya rito patungo sa parking lot. Sa driver's seat na upo ang lalaki. Wala pala itong driver. Nahihiya naman siyang tumabi rito kaya sa likod ng bahagi ng sasakyan siya na upo. Mula sa rear view mirror ay napansin niya ang masamang tingin sa kanya ng lalaki. May dumi ba ako sa mukha, sir? Tanong niya pa habang nakatingin din sa salamin. Bakit dyan ka naupo sa backseat? You can sit here in front. Sabi nito. It's okay, sir. Dito na lang ako uupo. Mukha ba akong driver mo?
Kunot ang noong tanong ng lalaki. Ilang segundo pa bago naintindihan ni Joanna ang sinasabi nito at dali-dali siyang lumabas at lumipat sa front seat. Sa buong biyahe ay napansin niya ang mga palihim na pagsulyap sa kanya ng lalaki. Isinawalang bahala niya iyon dahil naiilang siya. "Do you still need me here, sir?" Naniniguradong tanong niya dahil baka hindi siya kailangan doon. Private room kasi ng restaurant ang pinagdalhan sa kanila at babae pa ang kamiting nito. Noong huling beses na nasa private room sila ay, iwinaksi niya ang isiping iyon dahil hindi nakakatulong. Ano naman ang pakialam niya kung nasa isang private room si Brixton kasama ang isang babae? "Yes, come with me," sagot ng lalaki. "You're here, Brixton." Agad na bati ng babae sa boss niya pagpasok nila sa silid. Hindi na iwasan ni Joanna na mapatitig sa babae dahil sa pambihira nitong ganda. "Donna?" Parang gulat na sabi ni Brixton. "Happy birthday, Brixton! Sit and let's talk." Anang babae. "What are you doing here? Why are you here?" Sunod-sunod na tanong ni Brixton dito. Nakatingin lang si Joanna sa mga ito dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. "I want to celebrate your birthday together." Nakangiting sagot ng babae. Nagulat siya dahil nag-walk out ang lalaki. Mabilis niya itong sinundan. Narinig niya pa ang pagtawag ng babae kay Brixton pero hindi na niya ito pinansin. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan na makitang naroon na si Brixton. "Teka lang, sir. Dahan-dahan lang po sa pagdadrive." Kinakabahan na sabi niya sa lalaki nang paharurutin nito ang sasakyan. "I'm sorry." Anang lalaki na pinabagal ang takbo nila. Kumalma na ito. Ilang minuto pa ay kusa nang nagsilata si Brixton. "She's my ex. She was the one I'm telling you 5 years ago. She's all in the past now, but I don't want to see her. Naka-move on na ako. And you're the reason why, Joanna. I remember every single word that you said back then. Thank you." Ngumiti siya. "You're welcome, sir." Bumalik na tayo sa kumpanya. Anito matapos magbuntong hininga. "It's your birthday. Ayaw mo bang mag-celebrate?" Bigla ay naitanong niya dahil naalala niya ang pagbati rito ni Donna. "It's nothing special. I don't want to celebrate my birthday." Sagot nito. "Anong hindi special? Maganda kayang i-celebrate ang birthday. Masarap sa pakiramdam." Giit niya. "Do you want to celebrate my birthday together?" "Sure, sir. Sa totoo lang ay gutom na ako." Natatawang sabi niya sa lalaki. "Pwede bang itabi mo munang sasakyan?" Nakakita siya ng mga tindahan ng pagkain, kaya lalo siyang ginutom. Bumaba sila mula sa sasakyan. May nakita siyang paresan at agad na niya niyaya roon ng boss. "Manong, 2 pong pares. Noodles po ang partner at hindi kanin, ha?" Pag-order niya ng pagkain. "What are we gonna do?" Nagtatakang tanong ng lalaki. "Abay kakain. Dapat daw kapag birthday ay mayroong noodles, pampahaba ng buhay." Aniya sa lalaki. "We can eat at a restaurant. Why here?" Tanong ng lalaki habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. "Alam kong hindi mo pa natatry ang ganitong klaseng pagkain. Kaya para mas espesyal ang birthday mo, ay subukan mo to. Huwag ka mag-alala. Libre ko to." Biro niya pa, saka umupo sa bakanting upuan. Maya-maya lang ay sinerve na sa kanila ang mga pares. Nagsimulang kumain si Joanna habang ang lalaki ay hindi pa rin nag-uumpisang kumain. "Kain na. Hipan mo muna. Tingnan mo ko." Sumandok ng pares si Joanna gamit ang kutsara at hinipan iyon ng ilang segundo bago sinubo sa bibig. Napansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanya. "Anong problema, sir?" "May dumi ka sa labi." Hindi siya nakagalaw nang punasan nito ang labi niya gamit ang daliri nito. Ngumiti pa ito bago nagsimulang kumain. Nag-iwas na lang ng tingin si Joanna at nagpatuloy sa pagkain. "Wow, hindi ko alam na magugustuhan niyo to, sir." Komento niya nang tapos na silang kumain. "Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang pagkain to. Thank you very much for bringing me here, Joanna." "You're welcome, sir."
Dahil marami pang trabaho at meeting si Brixton, ay agad na silang bumalik sa opisina. Sir, kung wala na po kayong iuutos ay uuwi na po ako. Paalam niya sa lalaki, bandang 5:00. Gusto mo bang ihatid na kita? Tanong nito sa kanya. Sagot naman niya na sinamahan ng pag-iling. Ihahatid na lang kita palabas ng opisina. Nito bago tumayo. Hindi na nakahindi si Joanna. Sinabayan siya nito sa paglalakad kahit pinagtitinginan na sila ng ibang empleyado. Hanggang dito na lang, Sir Brixton. Maraming salamat. Aniya sa lalaki nang nasa labi na sila. Sure ka? Ayaw mo magpahatid? Nito. Hindi naman kailangan, sir. Kaya ko naman, saka wala namang dahilan para ihatid mo ako. Hindi na nakipagtalo si Brixton sa kanya. Ilang linggo ang mabilis na lumipas at unti-unting napapansin ni Joanna na may kakaiba sa pagtrato ni Brixton sa kanya. Can we go out, Joanna? Napatingin siya kay Brixton habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa. Sir? Let's go out. Hindi pa ako nakakabawi sa iyo mula nung ilibre mo ako ng birthday ko. Nito. Pero sir, you don't need to worry. Saglit lang to. Wala naman din ako meeting ngayong araw. Wala siyang nagawa kundi ang pagbigyan ng lalaki. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong niya nang nakasakay na sila sa kotse. Kakain. Sagot nito. Dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant. Pagdating doon ay mayroon ng iba't ibang pagkaing nakahanda sa mesa. Napakadami naman po nito, sir. Aniya habang nakatingin sa mga pagkain. Ngumiti ito. It's my treat. I have a gift for you. Sabi ng lalaki pagkatapos nilang kumain. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Kwintas ang laman yon. Nakangiting tumayo si Brixton at pumuesto sa likuran niya para isuot ang kwintas. Do you like it? Tanong nito. Yes, sir. Pero bakit? Gusto ko lang. Nung makita ko kasi yan ay naisip kita. Hindi na iwasan ni Joanna ang matulala dahil sa narinig. Alam kong mamahalin to, sir. Kaya hindi ko to matatanggap. Akmang huhubarin niya ang kwintas nang pigilan siya ng lalaki. Madedemot ka sa trabaho kapag ibinalik mo yan sa akin. Pagbabanta ng lalaki. Ala, grabe ka naman, sir. Kapag ginawa mo yon, ay ire-report kita sa dole. Pagbabanta niya rin dito. Tumawa si Brixton. Para makaiwas na lang tayo sa abala ng pagre-report mo sa dole, ay tanggapin mo na lang ang regalo ko. Nadala siya sa matamis nitong ngiti. Ngumiti na lang din siya at tinanggap ang regalo nito. Makalipas lang ang ilang araw ay niyayang muli ni Brixton si Joanna na lumabas. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ni Joanna kay Brixton. Hindi ko pa nasubukang mamasyal sa amusement park. Wala akong makasama kaya naisip kita. Palusot niya. Gusto lang talaga niya itong makasama nang wala sa loob ng trabaho. May alam akong perya. Pwede tayong pumunta ron ngayon. Excited namang sabi nito. Ang akala niya ay hindi nito magugustuhan na bigla na lang niya itong isinama. Sumunod siya kay Joanna nang pumasok ito sa loob ng perya. Hindi niya maialis ang tingin sa babae. Amuse pa rin siya sa kaalamang nakapagtapos ito ng pag-aaral kahit pa hindi naging maganda ang nakaraan nito. Sanay ka ba sa mataong lugar? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Can I hold your hand? Hindi siya makapaniwala nang ilahad nito ang kamay sa kanya. Ang buong akala niya ay tatanggihan siya nito. Hinawakan niya ang kamay ni Joanna at nagulat siya sa naging reaksyon ng puso niya. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na noon pa lang nagkagusto sa isang babae. Halika na. Iyaya nito at mabilis na hinila siya papalapit sa isang ride. Ferris wheel? Aniya. Yes, tara sakay na tayo. Sumakay sila sa Ferris wheel at naghihintay na lamang silang umandar iyon. Natatakot ka ba? Tanong nito. Magkatabi sila sa loob ng gondola at hawak pa rin ito ang kamay niya. Hinahayaan niya lang ito dahil gusto niya ang pakiramdam na iyon. No, I'm not. Tanggi niya kahit nagsisimula na siyang makaramdam ng takot. Nanginginig na ang mga tuhod mo.
Biro sa kanya ni Joanna. Nagsimulang umandar ang Ferris wheel at habang tumatagal ay unti-unti iyong bumibilis. Humigpit ang kapit niya sa kamay ng babae. Dahil takot siya sa heights ay napayakap siya rito. Nakakahiya pero hindi niya mapigilan ang sarili. "Sir, huminto na po." Ani Joanna na halata ang pagpipigil ng tawa. Dali-dali niyang tinanggal ang pagkakayakap dito. "I'm sorry. I don't intend to hug you." "It's okay, sir. Okay ka lang ba? Hindi mo naman kasi sinabing may fear of heights ka pala. Sana ibang rides na lang ang sinakyan natin." "Parang naduduwal ako." Pag-amin niya rito. "Dito ka lang, may bibilhin lang ako." Paalam ng babae. Maya-maya pa ay bumalik ang babaeng may bitbit na ice cream. "Ice cream?" Tanong niya matapos abutin ang ice cream na ibinigay ng babae. "Yes. Kainin niyo na po baka matunaw pa." Matapos maglibot sa perya, ay nagpasya na silang umuwi. Nasa sasakyan na sila, ngunit hindi niya magawang paandarin iyon. "May problema ba, sir?" Nagtatakang tanong ni Joanna. "I wanna find you and tell you that I'm very touched with the words that you said to me back then. Pero ngayon ay parang nahuhulog na ang puso ko sa'yo." Sinserong sabi niya sa babae. "Ano pong sinasabi niyo, sir?" "I like you. Alam kong mabilis, pero sa tingin ko ay nagustuhan na kita nung unang beses pa lang kitang makita sa bar." Pag-amin niya kay Joanna. Dahil sa sinabi niya ay natahimik silang dalawa habang binabagtas ang daan pa uwi. Wala siyang tugon na narinig mula kay Joanna. Tila ba nag-iisip ito na hindi niya mawari. Noong nasa bahay na si Joanna ay paulit-ulit na naririnig niya sa isip ang sinabi ng boss. "Ano bang nangyayari sa akin?" Tanong niya sa sarili nang ayaw tumigil ng puso niya sa mabilis na pagtibok. "Mami! Mami! Look!" Ipinakita ni Jadren ang isang lumang litrato kung saan kasama niya ang mga magulang. "It's you raw po sabi ni Lola, Mami. Ganito po ba ang family?" Tumango si Joanna. Bigla ay nasaktan siya para sa anak. Ang akala niya ay okay lang sa mga ito na siya lang ang kasama sa buhay. Hindi niya akalaing maagang maghahanap ng tatay si Jadren. "Nasaan po ang daddy namin? Bakit hindi namin siya nakikita?" Sunod-sunod na tanong ni Jadren. "Oo nga po, Mami." Segunda ni Christoph. "May daddy po ba kami?" Tanong din ni Benny. Noon niya naisip na huwag nang magpatumpik-tumpik. Ang sabi naman ni Brixton na gusto siya nito. Siguro naman ay hindi na siya pag-iisipan nito ng masama kung aaminin na niya rito ang totoo. Yun lang naman kasi ang iniiwasan niya, ang magbukang gusto lang ang pera ng lalaki. Malapit na mga anak. Kinabukasan nga ay inihanda niya ang sarili sa pagsasabi ng totoo. "Nandito na ba si Mr. Dweller?" Tanong niya kay Ma'am Sue nang makasalubong ito. "Yes, kausap niya ngayon si Miss Donna." Nag-aalangan man ay dumiretso siya sa opisina ni Brixton at mahinang kumatok sa pinto. Pagsilip niya sa loob ay bumungad sa kanya sina Brixton at Donna na magkadikit ang mga labi. "Joanna?" Gulat na sabi ni Brixton na mapansin siya. Dali-dali itong lumayo kay Donna at nagtangkang lumapit sa kanya ngunit umatras siya. "Hindi ka ba marunong kumatok, miss?" Galit na sigaw ni Donna. "Kumatok po ako, hindi niyo lang narinig." Katuwiran niya. "Leave right away, Donna." Galit na wika ni Brixton kay Donna. Brixton!" "I said leave." Galit na sigaw. Bago ito makalabas ay masama itong tumingin sa kanya. "I'm sorry, sir. Parang naistorbo ko yata kayo." Sarkastikong sabi niya sa lalaki at aalis na sana, ngunit hinawakan siya nito sa kamay. "Let me explain. That's not what you think, Joanna." "Ano ba sa tingin mo ang iniisip ko, Mr. Dweller?" "Siya ang humalik sa akin." Paliwanag nito kay Joanna. "Bakit ka ba nagpapaliwanag sa akin? Sekretary mo lang ako." Pilit siyang ngumiti kahit nagngingit-ngit ang kalooban niya. Nawala na ang momentum niya ng pagsasabi ng totoo. "Joanna." Sasagot pa sana siya nang marinig ang pag-ring ng cellphone niya. "Excuse me, sir." Imbes ay sabi niya sa lalaki, saka sinagot ang tawag.
Hello, Joanna? Anang kaibigang si Chris sa kabilang linya. Oh, bakit napatawag ka? Tanong niya. Ang mama mo, nasa General Hospital siya ngayon. Inatake ng hika kaya kailangan mong pumunta ngayon dito. Natatarantang sabi ng kaibigan niya. Agad siyang nag-alala. Matagal-tagal na rin buhat ng atakihin ng hika ang nanay niya. Papunta na ako, Chris. Please, ikaw muna ang bahala dyan habang wala pa ako. Binalingan niya si Brixton. May emergency ako, sir. Pasensya na pero kailangan kong umalis ngayon. Nagulat siya nang biglang higitan ni Brixton ang braso niya. Hindi niya namalayang nakasunod pala ito. Ipagmamaneho na kita. Anang lalaki. Sa oras na yun ay tanging ang ina na lamang ang inaalala niya, kaya tumango na lang siya at sumakay sa kotse nito. Just calm down, okay? Magiging okay ang mom mo. Pagpapakalma nito sa kanya habang nagmamaneho. Pagdating sa ospital ay sinalubong siya ng triplets na hindi niya alam na naroon pala. Mommy! Tawag sa kanya ni Benny. May anak ka na? Gulat na tanong ni Brixton. Doon lang niya naalala na kasama nga pala niya si Brixton. Humarap siya rito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Maging ang triplets ay titig na titig kay Brixton. Kamukha mo siya, Jadren. Natatawang sabi ni Benny sa kapatid. Tumawa rin si Jadren. Kamukha mo rin siya. Ako rin ba? Tanong ni Christoph sa dalawang kapatid. Hindi niya inasahan ang paglapit ni Jadren kay Brixton at niyakap ng bata ang binti nito. Si Brixton naman ay agad na binuhat ang bata. Daddy! Nakangiting tawag ni Jadren kay Brixton. What did you say? Tanong naman ng lalaki sa bata. Ikaw ang daddy namin, di ba? Inosenteng sabi ng bata at saka bumaling sa kanya. Mommy, siya na ba ang daddy namin? Hindi. Aniya dahil naaalala niya si Donna. Anong sinasabi mo, Joanna? Ang akala ko ba, ipakikilala mo na siya sa mga bata? Bulong ni Chris sa gilid niya. Sabi mo po ay makikilala na namin ang daddy namin. Giit ni Jadren. Kumusta si Mama, Chris? Anong nangyari sa kanya? Pag-iiba niya ng paksa. Ang sabi ng doktor ay safe na si tita. Sa ngayon ay kinakailangan niya ng pahinga. Sagot ni Chris. Let's talk, please. Singit ni Brixton. Okay, kids. Pumasok muna kayo sa loob. Tawag ni Chris sa triplets. Nang sila na lang ang nasa labas ng ward ay saka nagsalita si Brixton. Believe me, Joanna. She was the one who kissed me. Pagpapaliwanag ni Brixton. Wala akong ginawa. Mabilis ang pangyayari. Tapos bigla ka nilang dumating. Inirapan niya lang ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, ako ba talagang ama ng triplets? Tanong nito. Yes. Pag-amin niya. Yes? Ulit na tanong nito. Yes, ikaw ang tatay nila. Kung gusto mo, magpa-DNA testing pa kayo. Ibinuka ni Brixton ang bibig, ngunit walang salitang namutawi mula roon. Nang makabawi ay bigla na lang siya nitong niyakap ng mahigpit. Napangiti na lang si Joanna habang nakakulong sa bisig ng lalaki. Tama ang hinala niyang hindi ito tatakbo sa responsibilidad. Joanna, gising na si Tita Annabel. Anunsyo ni Chris kaya agad siyang bumitaw kay Brixton. Hila-hila niya si Brixton nang pumasok sa ward. Ma, okay ka na? Nag-aalalang tanong niya sa ina. Maayos na ako, anak. Huwag ka na mag-alala. Tugon nito. Paano hindi ako mag-aalala? Paano kung may nangyari sa inyo? Hindi palaging nariyan si Chris, Mama. Magre-resign na lang po ako sa trabaho kung kinakailangan. Kesa naman po mapabayaan ko kayo at ang mga anak ko. Babalik na lang po ako sa pag-call center para makapag-work from home. You don't need to worry, Joanna. I'm here. I'm gonna help our kids and your mom. Singit naman ni Brixton. Sino siya, Joanna? Nagtatakang tanong ng nanay niya. Daddy po namin, Lola. Sabad ni Christoph. Napakagandang lalaki. Totoo ba, Joanna? Pakumpirma nito. Nakangiting tumango siya. I'm Brixton Dweller, tita. Pakilala ni Brixton sa sarili. Buong maghapon ay naroon sila sa ospital kasama si Brixton na hindi umalis at sinamahan lang sila.
Hindi na rin nagtagal at sinabi rin ng doktor na maaari nang umuwi ang mama niya. Niresitahan na rin ito ng panibagong gamot. Hindi na ako makakasama sa inyo. May date pa ako. Ani Chris bago sila tuluyang makalabas mula sa ospital. Maraming salamat, Chris. Naway magkaroon ka na rin ng pamilya. Biro niya rito. Talaga? At mag-aanak ako ng 5 kambal. Hihigitan kita. Pabirong tugon nito. I will take you to my house. Starting today, doon na kayo titira sa bahay ko. Ani Brixton habang nagmamaneho. Ano? Wala naman tayong pinag-usapan na ganyan, Brixton. Giit niya. Walang nagawa si Joanna nang pagkaisahan siya ng triplets. Kanya-kanyang sabi ang mga ito na nais makita ang bahay ng ama. Sabik na sabik yata ang mga bata sa ama, kaya kahit iyon ang unang araw na nakita ang mga ito, ay parang matagal nang magkakakilala. Kinausap niya ako kanina tungkol dyan, anak. Singit ng mama niya. Umayag ako kasi naisip kong deserve ng mga apo ko ang magandang buhay. Prangkang dagdag pa nito. Sorry, Joanna. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Ani Brixton. Galit ka ba? Hindi ako galit. Pero sana sa susunod ay sa akin ka unang magsabi. Lalo na kung may kinalaman sa mga bata. Aniya. Noted, ma'am. Nakangiti ng sabi ng lalaki. Kalahating oras ang lumipas bago sila nakarating sa harap ng isang malaking bahay. Huminto si Brixton dahil mayroong kotseng nakaharang sa gate. Kotse ba yan ni Donna? Tanong niya. Wait, lalabas lang ako. Lumabas si Brixton ng kotse at sinundan niya ito. Kay Donna nga ang kotseng nakaharang sa harap ng gate. What are you doing here? Tanong ni Brixton sa babae. Bakit magkasama kayo? Imbes ay tanong ng babae. Stop it, Donna. Hindi na kita mahal. Matagal na. Kaya please, tantanan mo na ako. Pakiusap ni Brixton dito. No, you're lying. Pagpupumilit ni Donna. Daddy, sino siya? Tanong ng isa sa mga triplets na hindi niya alam na sumunod din sa kanila. Wala mga anak, bumalik na kayo sa sasakyan. Sagot ni Brixton sa anak. What's the meaning of this? Naguguluhang tanong ni Donna nang makita ang triplets. Tumigil ka na, Donna. Hindi mo ba nakikitang may pamilya na ako? Wala ka nang babalikan sa akin, kahit araw-araw mong harangan ang gate ng bahay ko. Tila isang talunan na lumabi si Donna at sumakay sa sasakyan nito. Maya-maya pa ay pinasibad na nito ang sasakyan. Lahat naman sila namangha sa pagpasok sa loob ng bahay ni Brixton. Ang ganda-ganda! Wika ni Benny. Ang swerte mo naman sa fiancé mo, anak. Bulong ng mama niya. Ano ka ba, mama? Hindi ko pa nga siya boyfriend eh. Nagpahanda ng masaganang hapunan si Brixton ng gabing yon. Nagkukwentuhan lang ang mga mag-aama at siya naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga ito. Kailan po kayo magpapakasal? Bigla ay tanong ng isa sa mga triplets. Anong kasal? Tanong niya sa anak. Paano mo nalaman ang salitang yan? Kasi po napapanood ko sa TikTok na ang mag-asawa ay dapat ikinakasal. Di ba po mag-asawa na kayo ni Daddy kasi may anak na kayo? May tamang panahon para riyan. At ikaw, Benny, tigilan mo ng kaka-TikTok. Hindi ba't inan-install ko ng app na yun sa tablet nyo? Tama ang mami nyo. May tamang panahon para sa kasal namin. Di ba, love? Nakangiting baling ni Brixton. Napapailing na inirapan niya lang ang lalaki, ngunit ang totoo ay parang sasabog na ang puso niya sa saya, lalo pa noong magyaya si Brixton na magkakatabi silang 5 na matulog sa silid nito. Magsisiksikan talaga tayo? Kayo na lang kaya? Aniya sa mag-aama. Family size bed to. Kasya tayong 5. Halina kayo. Matulog na tayo. Bali walang sabi ni Brixton. Mami, tara na. Let's sleep. Pagyaya sa kanya ng mga anak. Walang nagawa si Joanna, kundi ang pagbigyan ng trip ng mga ito. Siya ang huling natulog, kaya nagkaroon siya ng tsansang pagmasdan ng mga ito. Nakakatuwang tingnan kung gaano kakomportable ang mga ito sa isa't isa na para bang matagal na itong magkakakilala. Hanggang sa puntong yon ay hindi siya makapaniwalang buo na ang pamilya niya.
Kahit kailan naman kasi ay hindi siya umasa. Kinaumagahan ay tumulong si Joanna sa pagluluto ng agahan kasama si Yaya Jessie. Ayon kay Yaya Jessie ay anak ito ng yaya ni Brixton nung bata pa ito. Nag-retire na raw ang nanay nito kaya ito ang pumalit. Ma'am, hindi ko po talaga inaasahan na mayroon ng asawa at anak si Sir. Nakangiting wika ni Yaya Jessie. Hindi niya ako asawa. Tugon niya na napapakamot sa ulo. Ano ba naman kayo, ma'am? Binibiro niyo ako. Natatawang sabi ng babae. Can you be my wife? Nabigla si Joanna habang naghihiwa ng bawang, nagbigla na lang magsalita si Brixton mula sa kanyang likuran. Anong sinabi mo? Tanong niya. Baka kasi mali lang ang dinig niya. I want you to be my wife, Joanna. Pagkumpirma ng lalaki sa narinig niya. Napalunok siya. Choosy pa ba ako? Natatawang sagot niya sa lalaki. Hindi yan ang gusto kong sagot. Ani Brixton. Abay ano? Natatawang tanong niya. Parang napipilitan ka eh. Reklamo ng lalaki. Ang arte naman ito. Lalo pa siyang natawa. Bakit ako aayaw na magiging asawa mo? Ibig sabihin yun ay mabubuo ang pamilya ng triplets ko. Iyon lang? Dismayado pa ring tanong ng lalaki. At mahal kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Dugtong niya. At mahal din kita. Kaya isuot mo tong singsing na to. Ani Brixton saka lumapit sa kanya para isuot ang engagement ring. Teka lang, amoy bawang pa ang kamay ko eh. Kahit ano pang amoy niyan, wala akong pakialam. Nakangiting sabi ni Brixton, saka wala ano-anong isinuot sa daliri niya ang singsing. Ngayon mo sabihing hindi kita mahal. Hindi pa kita niyayayang maging girlfriend, ay handa na akong pakasalan ka. Teary-eyed na niyakap niya ang lalaki. Salamat kasi bumalik ka. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi inalagaan mong mga anak natin na mag-isa. I'm sorry I wasn't present on the toughest time. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Pero simula ngayon ay babawi ako. Babawiin ko ang lahat ng taon na wala ako sa buhay niyo. Pangako ni Brixton. Pagkalipas lang ng 3 buwan ay nagpakasal na sila. Masayang-masaya ang triplets, pati na rin ang nanay niya. Pero may masasaya pa ba sa kanya? Excited na siya sa buhay na tatahakin nila na Brixton. Ngayon ay hindi na siya natatakot. Wala na siyang pangamba dahil alam niyang kahit na ano ang mangyari ay may kasangga siya at kahit kailan ay hindi na siya mag-iisa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!